panahon na ng tag-ulan, muling nagbabala ang Department of Health sa lahat na mag-ingat sa dengue. Tumataas na kasi ang mga nadadapuan ng naturang sakit. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Tag-ulan na, may nagbabadya pang La Niña. Pero bukod sa pangambang sobra-sobrang buhos ng ulan, uso rin sa ganitong panahon ang mga sakit tulad ng dengue. Virus yan na dala ng lamok at madalas pinamumugaran nito kapag kitikiti pa lang ay sa stagnant at maruming tubig. Yun nga lang, bago pa man magtag-ulan, tumataas na ang bilang ng mga tinatamaan ng dengue. Ayon sa Department of Health, mula pagpasok ng 2024 hanggang nitong May 25, mahigit 67,000 na ang naitalang kaso ng dengue sa bansa. At ngayong tag-ulan, asahang mas dadami pa raw yan. Every year, pagdating ng tag-ulan ng June, July, August, tumataas ang bilang ng kaso ng dengue. Kapag dumami ang tubig, nagkakaroon ng mas maraming pwedeng pag-itlogan ng lamok. Walang pinipili ang sakit na dala ng mga lamok, pero pinaka-vulnerable rito ang mga chikiting. Kaya sabi ng health expert, mainam na bantayan sila at obserbahan sa ganitong panahon, lalo na kung nakakaramdam na ng sintomas ng dengue. Kabilang dyan ang mataas na lagnat, pananakit ng ulo at likod ng mata, at pagsusuka. Sa dengue kasi, no, ang unang sintomas yan ay fever, no, o lagnat. No? Pagkatapos minsan nawawala yung lagnat, akala ng mga pasyente, ay magaling na ako. Pero ito yung tinatawag natin na critical period. Sa pagbaba ng lagnat, minsan sumasabay din ang pagbaba ng platelet. Kapag nangyari raw ang pagbaba ng platelet count sa dugo, maaring sundan yan ang pagdurugo ng ilong, pananakit ng tiyan, pag-itim ng dumi, at pagkakaroon ng mga pasapasa sa katawan. Kaya paalala ng DOH, para mapuksa ang dengue virus, sundin ang tinatawag na 4S. Una, search and destroy. Suriin ang mga lugar na may naiipong tubig tulad ng gulong at drum at linisin at itapon ang tubig nito. Ikalawa ang self-protection. Magsuot ng long sleeve o kaya pantalon o gumamit ng mosquito repellent o lotion kontra kagat ng lamok. Ikatlo ay seek early consultation. Kapag may sintomas ng dengue, kumonsulta na sa doktor at panghuli ay support fogging when needed. Sa mga lugar na may dengue outbreak, isinasagawa ang fogging para mapuksa ang mga lamok na may dengue virus. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Kumakalat naman sa social media na gamot daw sa dengue ang siling labuyo. Pero giit ng DOH, hindi yan totoo. Para pag-usapan natin yan, magkakasama natin si Department of Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Yes, magandang tanghali, Cheryl, sa lahat na rin ng mga nanonood at nakikinig. ASEC, ano po kaya ang dahilan kung bakit may mga nag-iisip na gamot nga po sa dengue ang siling labuyo? Siguro dahil maanghang ang ating siling labuyo, no? Linawin natin sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, ang siling labuyo ay hindi po sa gamot para sa dengue. Bagamat ito'y masarap, lalo na sa mga, siguro ating mga kapatid na Bicolano at mga mahilig sa maanghang, hindi po siya nakagagaling ng dengue. Opo, pero may antibacterial properties po ba ang sili? Ang sili po ay meron siyang active ingredient na tinatawag na capsaicin, no? May mga studies na nagpapakita na meron tong mga posibleng epekto na antimicrobial, pero hindi pa po siya ginagamit as an antibiotic dahil hindi naman po siya pa natetest sa mga paraan para sa gamot. So ayan, klaro, ang siling labuyo po hindi gamot sa dengue. Okay. Bago po itong sili naman, ASEC, isa pang sinasabing lunas daw sa dengue, yung dahon po ng tawa-tawa. Ano po ang sagot dito ng DOH? Yes po, no. Una sa lahat, wala pa talagang specific treatment para sa dengue. Mapa labuyo, mapa tawa-tawa, or iba po hong mga herbal remedy. Napansin lang po siguro ng ating mga gumagamit ng herbal na nakakatulong sa simptomas ng dengue. Meron po kasing mga tinatawag na symptomatic treatments. Ibig sabihin, kung sa lagnat or siguro sa dehydration nakakatulong. Pero kailangan pa rin po nating tandaan na yung mismong virus ng dengue, hindi po tayo nagagamot ng mga bagay na ito. Kasi po, ang lumalabas po dati, di ba sinasabi nakakataas po ng platelet counts? Okay. Ang platelets kasi sa dengue, alam natin na isa sa mga simptomas ng dengue ay maaaring bumagsak ang ating platelet.
Pero tandaan natin na hindi lamang yun ang simptomas ng dengue. In fact, merong dengue na asymptomatic, meaning wala namang simptomas na nangyayari. Ang kalaban natin dito ay yung virus at ang paggamot natin dito ay supportive care. Yung sinasabi namin sa DOH na start hydration properly at seek early consultation. Ano po ang pinakamabisang gawin oras na nga po makaramdam ng sintomas ng dengue? Mahalaga sa lahat, Cheryl, no, na pag tayo ay nakaramdam ng mga simptomas ng dengue ay magpakonsulta kagad. Ano ba yung mga simptomas na to? Ang ating lagnat na mataas, kapag kinuha natin yung temperatura ay 40 degrees pataas. No? Ikalawa, yung mga pananakit ng ulo na malala at saka yung ating sinasabi na pananakit sa likod ng mata. Nararamdaman na usually parang masakit yung ulo pero parang nasa likod ng ating mata. Pag tayo ay nakakita ng mga pagdurugo sa ating gilagid or ang ating pasintabi sa kumakain, ang ating dumi ay medyo naging itim or pula, mga senyales rin po yan ng baka dinurugo na kailangan natin magpatingin. Asek, nakakabahala na ho ba yung pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa ngayon? Actually, Cheryl, no, kakaiba nga kasi, kakaiba dahil mukhang bababa yung numero, pero sabi nga namin sa DOH, alam namin na ito na yung panahon na tataas dahil pag umulan na ang panahon, ibig sabihin mas maraming tubig ang nasa paligid, baka mas maraming mga lugar ang pwedeng bahayan ng ating lamok. Paalala po muli sa ating mga kababayan para nga po makaiwas sa dengue at sa fake news. Yes, Cheryl. Una sa lahat, ang pinakamabisang panlaban natin sa dengue ngayon ay patayin natin ang lahat ng mga lamok na pwede nating patayin. Bakit? Dahil ang lamok po ay nag-iitlog sa mga tubig na hindi gumagalaw. Ang itlog na ito nagiging kitikite na nagdadala naman pag ng lamok na may dengue. Ay kalawa, po sa mga ating mga fake news, no, pagka nakakita tayo ng ganyan, tulad ng mali na sinasabi na ang labuyo ay gamot sa dengue, napakadali ho kasing mag-click nang hindi natin iniisip, mag-share sa Facebook, sa Twitter or X. Bago ho tayo mag-share, isanggunin natin muna sa official website or Facebook page ng DOH, yung verified. At magtanong rin po tayo sa ating mga kanilang doktor, mga tiwala na ating mga health workers para yung tamang impormasyon ang nakukuha natin. Maraming salamat, Asek Albert Domingo ng Department of Health.